Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Isa dyan na reading kayo nang walang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of Pentacles. Feel like ang nasa-sense ko na energy mo, susumikap ka para sa kinabukasan mo. And yung attention mo andun palagi sa pinagkakakitaan mo, kung paano mo mapapaunlad yung karir mo, yung pera mo, yung trabaho mo. Ang mensahe ng card mo, may tao sa past mo na gustong bumalik, makipag-ayos, at iparamdam sa'yo yung pagmamahal na nararamdaman niya. Some of you, gusto mong tumulong sa mga taong mahal mo. Unti ka nang nagiging okay, naghihil ka na, and gagawin mo yung lahat ng makakaya mo para ma-achieve yung goal mo. Merong parating na offer or may mga desisyon kang kailangan na ayusin, harapin. Nagkaroon na ng end yung cycle, may new cycle na papasok sa buhay mo. Andun din yung peace of mind and harmony na darating. Some of you, merong travel. Merong opportunity na papasok sa buhay mo. Some of you, nakikita ko na merong darating na text, chat, or email dito. Marami kang pagsubok na pinagdaanan sa buhay at nalagpasan mo yon. Isa yun sa nagpatatag sa'yo. Marami kang natutunan doon. Nakikita ko na may na-manifest ka na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo sa mga nangyari na hindi mo nagustuhan sa nakaraan. Nakikita ko na andun yung marami kang natutunan, marami kang na-experience. Ngayon, mas nag-grow ka as a person, as individual. Yung mga nangyari sa buhay mo, na na-experience mo, marami ka dong lesson na nakuha at ina-apply mo yun sa sarili mo. And some of you, pwedeng may fertility na involved dito or darating. Clarify natin ng Six of Cups, Queen of Wands, and Seven of Wands. Itong tao na to, hindi siya basta-basta susuko. Hinihintay niya lang na mag-heal yung situation. At saka siya babalik, gagawin niya lahat ng makakaya niya para magtagumpay. Some of you, andun yung mga pangarap mo. Yung passion mo, nagiging okay ka na rin. May mga na-achieve ka na. May mga minamanifest ka na gusto mong makuha. Kapag nag-fail ka, hindi ka basta-basta magpapatalo. Bagkus, gagawin mo pa rin yung makakaya mo para maabot yung gusto mo. Kasi, inspirasyon mo yung mga mahal mo sa buhay. Gusto mong makatulong. Gusto mong maibigay sa kanila yung mga bagay na kaya mo. Clarify natin ang Four of Cups, The Hangman, and Seven of Swords. May nangyari sa nakaraan na pinagsisisihan mo. Pwedeng lies or cheating. And may mga desisyon kang kailangan na harapin dito, pero hindi ka pa handa. Clarify natin ang Eight of Wands,
Page of Cups and Two of Swords. May mga pangarap ka pa na gusto mong maabot. And meron ditong papasok na bagong opportunity sa'yo or magbubukas na bagong pinto para sa'yo. At hinihintay mo na. Some of you, may hinihintay ka dito na magpapasaya sa puso mo. Clarify natin na ang the world. Two of Cups and Queen of Cups. Pinupunuan mo yung pagmamahal na kaya mo dun sa mga taong mahal mo or dun sa taong minamahal mo. And binibigay mo yung makakaya mo palagi. Hindi ka nagkukulang. Bagko sobra-sobra pa. Clarify natin ang Queen of Wands. Knight of Cups and the Wheel. May tao na gustong magparamdam ng pagmamahal niya towards you. And itong tao na to pwedeng nasa malayo. Gagawin niya yung lahat na makakaya niya para makuha yung attention mo. At masabi sa'yo yung nararamdaman niya. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Seven of Wands and the Chariot. May end of cycle na sa nakaraan. May new cycle dito na papasok na sa buhay mo. Marami kang natutunan dun sa nakalipas or nakaraan mong sitwasyon. And gagawin mo lahat ng makakaya mo para makuha kung ano yung gusto mo sa buhay. Clarify natin ang strength. Nine of Pentacles and Six of Cups. Nagkakaroon ng stability sa financial mo, nag-grow, and masaya ka dun sa goal na na-achieve mo. Some of you, merong past person na nakikita niya sa'yo na independent ka. Masaya ka sa kung ano yung meron ka ngayon. And nakikita niya na matatag ka na individual, hindi ka basta-basta na sumusuko sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Some of you nakikita ko na andun yung pagtulong mo sa mga taong mahal mo every time na na-achieve mo yung goal mo, sinishare mo rin dun sa mga mahal mo sa buhay. Kasi sila yung nagpapatatag kung ano ka ngayon dahil din sa kanila. Clarify natin ang the Empress. King of Swords and Nine of Swords. Itong taon na to, sobra siyang nalulungkot. Maaring nakakatanda to sa'yo. And andun yung pagmamahal niya. Kaso hindi siya yung tao na ipapakita niya sa'yo yun. And some of you, maaring andun yung may mga desisyon kang kailangan na harapin dito pero magulo pa yung isipan mo right now. Meron pang nagpapalungkot sa'yo sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. What do you desire? You now have the opportunity to write the script according to your heart's true desires. Once you clearly decide upon your true desires and know that you're ready and deserving of them, they will rush into your life as if by magic. Ang mensahe ng iyong gabay na ano yung talagang nagpapasaya sa puso mo. Kung ano yung sa tingin mo masaya ka, nag-e-enjoy ka, or talagang mitiin ang puso mo, yun yung gawin mo. Kasi kung may mga bagay na ginagawa mo pero hindi ka masaya, para saan pa yun? Kasi sa huli, pagsisisihan mo din yun eh. Kung may mga desisyon ka na hindi mo nagustuhan, pwede mo naman yun na baguhin.
Kasi hindi pa naman katapusan ng mundo. Kaya mong baguhin kung ano yung kailangan na baguhin sa buhay mo. Ikaw yung gagawa ng paraan, magdesisyon sa buhay mo. Kasi ikaw yung driver ng buhay mo, wala namang iba. Kung ano yung gusto mo at ginagawa mo, ikaw yun. May mga bagay kasi na kahit anong pigil ng iba sa'yo, basta gusto mo, wala silang magagawa. As long na masaya ka dun at wala kang natatapakan na ibang tao, nasasaktan, ipagpatuloy mo yon. Kung ikakaunlad ng buhay mo, kung ikakasaya ng puso mo. Basta isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos sa bawat ginagawa mo. Pinagmamasdan ka. Every time na kailangan mo sila. Ang gabay mo ang Diyos, ang universe, nandyan lang sila. Kung ano yung tulong na kailangan mo, ibibigay nila yon. Magdasal ka lang palagi. Basta isipin mo lang palagi na magtiwala ka sa kakayahan mo at alagaan mo yung sarili mo para makuha mo yung tagumpay na gusto mo. Siyempre, andyan ang Diyos palagi sa tabi mo para tulungan ka na gabayan sa tamang path na gusto mong tahakin. Huwag ka lang basta-basta susuko sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pagkos lumaban ka, ipakita mo na kaya mo na abutin yung mga pangarap mo. Kasi pag sumuko ka, talo ka. Bakit ka magpapatalo kung kaya mo naman na panindigan at abutin yung mga pangarap mo? May mga pagsubok talaga na mahirap makawala, pero alam mo sa sarili mo na kaya mo eh. Huwag ka lang basta-basta bibitaw. Lagi ka lang kumapit sa Diyos. Magdasal ka lang palagi dahil nandyan lang palagi ang Diyos. Tutulungan at tutulungan ka para maabot yung mga pangarap mo. At itong yung reading Virgo, kung nakaresonate ka kayo, comment down below. Thank you for watching.